Okay mga bro, welcome back na naman sa ating mga video. Bali sa video ito mga bro ay sasabihin ko sa inyo kung saan ba makakabili ng original na Sanwa multi-tester. Bali ang multi-tester na ito mga bro ay YX360 TRF na analog multi-tester. Ayan, made in Japan mga bro. Ayan. So bago ko sasabihin mga bro kung saan ba makakabili nito ay titistingin muna natin kung legit yung nabili natin sa online. Sasabihin ko sa inyo kung saan sa online mabibili ito. Dahil marami nang nabibili ngayon ng mga patalbugin ng mga tester. Yan yung magalaw yung kanyang test point o yung kanyang pointers. Ayan. So buksan natin mga bro. Yan box natin. Bali natanggal ko na yung kanyang silo pin pero hindi ko pa na mga bro. Hindi ko pa natitesting to. Ayan. So ito yung kanyang manual oh. Tignan natin kung mayroon pa. Ay wala na. Ito lang mga bro yung kanyang manual. Ito. Tapos nandito mga bro kung paano siya gamitin. Ayan oh. Ayan. Ayan siya. May mga naka-indicate dyan. Okay. So itabi muna natin to mga bro at titestingin natin yung nabili nating Sanwa original. Buksan natin. Sabi ng seller mga bro ay kuwan daw. May libre ng kuwan ito. O mamaya natin takip. May libre ng battery ito na dalawang AA. Subukan natin kung smooth ba yung pagpalo ng kanyang pointers. Ilagay natin tong kanya muna. Mamaya mga bro ay bubuksan natin, titignan natin yung kanyang loob kung talagang original. Yan, subukan natin kung smooth yung kanyang pagpalo. Ayan, smooth naman mga bro. Hindi siya, kumbaga pumalong ganun, hindi siya wawagayway na ganun. Tapos pagbalik noon magwawagayway ulit. Ito hindi naman. Ayan o. Talagang smooth. Okay. So meron siyang kung mga bro, insulator o. Ito ang purpose nito ay iwas spark kapag nagtitis kayo ng high voltage tulad ng 220. Okay. Ayan o. Tanggalin muna natin. Yan, lagay muna natin dito. Yan mga bro, pag dikitin yung ganyan, para accurate yung kanyang palo ay sakto nyo dun sa zero. Kumbaga ganyan, hindi siya naka zero. Isakto nyo dun. Ayan. Susubukan nga natin mga bro sa ohms kung accurate. Subukan natin dito sa resistor na kung ito. Kung hindi ako magkakamali mga bro, dito ay ceramic resistor ito o wire wound resistor. Meron siyang 10 watts 20 ohms. Subukan natin kung pasok siya doon sa 20. So testingin natin. So accurate naman mga bro, nasa 20. Alang i-focus ko lang Ayan o. Dapat dito ang kanyang bagsak sa 20. Ayan o. Ayun. Meron siyang 20 ohms. Sakto mga bro, accurate. Ayan o. 20 ohms. Okay. Susubukan naman natin sa DC mga bro, sa battery. Kapag nagtitis kayo mga bro ng DC, kapag 12 volt mga bro ay dito ang nito mga bro, range nito sa 50. DC naka 50 ka kapag 12 volt. Okay. Wag kayong maglalagay sa mababa mga bro. Kapag mas mababa sa ititest nyo yung voltahe o mas mataas yung ititest nyong voltahe kaysa sa adjust nyo, kailangan mas mataas yung adjust kaysa dun sa ititest nyong voltahe. Ayan, tulad nun 12 volt dapat naka 50, naka advance. Ang reading niyan mga bro ay dito, ayan o,
may nakalagay na volt ampere. Ayun o. Ang reading niyan ay sa 10 tapos dalawang guhit. So subukan natin. So, meron tayong dito mga bro. Ayun o. 12 volt na battery ng sprayer. Subukan natin. Set natin sa 50. Ayan. Naka DC. Okay. Check natin. So baliktad mga bro. Kapag baliktad mga bro yung kanyang palo ay baliktarin nyo lang itong test probe nyo. Ito pala yung kanyang positive. Oh. Yung kulay red. Okay. Baliktarin natin. Okay. Testing. Ayan mga bro. Nasa 12.5. Ayun o. Accurate yung kanyang palo. Okay. So, na-test na natin mga bro sa DC. Test naman natin ngayon sa AC. Kapag AC naman mga bro ay dapat nakasit tayo sa 250. Halimbawa 220 yung ititest natin, kailangan naka 250. Huwag kayong bababa sa 50. Kapag 220 yung ititest nyo, sasabog yung tester nyo mga bro. Kailangan laging naka-advance yung adjust nyo. Okay, so check natin. Dapat ang palo nito ay nasa 200 tapos apat na guhit na maliliit by 5 kasi yung counting ng mga bro. 5, 10, 15, 20. Kaya nasa 200 tayo. Okay. 200 plus 20 kaya 220. Pagdating doon sa makapal na guhit na yun ay 225 na yun. 30, 40, ganun. Hanggang doon. Nasa 250 na siya doon sa sagad. Kailangan nandito siya. Okay. Check natin. Huwag natin kakalimutan isit mga bro. AC 250. Kapag 220 yung ititest natin. Okay. Subukan natin. Ayun. So lumampas pa siya sa 225 mga bro. Ayun o. Halos nasa 230 plus siya. Susubukan natin dun sa basta 230 plus yung na-read natin. Subukan natin dito sa digital kung accurate yon. Okay, set naman natin sa AC dito. Okay, check natin. Ayan o. Nasa 235. Malakas yung voltage dito sa amin mga bro. Maabot siya ng 235. Ayan. So, accurate mga bro yung tester na nabili natin na Sanwa. Ayan o. Kaya lumampas siya doon sa makapal na guhit. Tapos, may dalawang guhit na maliliit. Okay, accurate mga bro. Ayan. Tapos, papakita natin sa inyo yung loob. Kailangan to mga bro, yung resistor sa X1 niya ay malaki. Kapag original ang Sanwa tester natin. So, antabay lang kayo mga bro. Papakita ko lang at sasabihin ko mamaya kung saan mabibili ito. Ayan. Subukan nating tanggalin to. Ayan. Okay. So, original mga bro. Ayan o, malaki yung resistor na nasa X1 niya o. Nasa 1 watt mga bro. Ayan o. Malaki. O nasa 2 watts. Ayan o. So, bali ang color code ng kanyang resistor sa kanyang X1 mga bro. O times 1. Doon sa setting niya dito o. Ayan dito. Yung halimbawa sumabog ito na ibanat nyo sa live. Ang kulay niyan ay brown, gray, black, silver. Ayan.
tapos brown ulit. Yan mga bro ay 18 ohms. Okay, kapag sumabog yan, palitan nyo lang ng 18 ohms o di kaya 20 ohms. Yan, accurate pa rin yun. Kung wala kayong makitang 18 ohms ay dalawang 20 ohms, pag dugsungin nyo lang yun o series nyo lang. Okay, original pala mga bro itong nabili natin talaga. Ayan, lagyan natin to. Okay, balik na natin. Ayan. So isa pang panghalataan nyo mga bro na talagang original, nakaukit yung ano nyo. Ayan o, mayroon siyang made in Japan na nakaukit. Ayan o. Ayan. Okay. So sasabihin ko na mga bro, ilalagay ko, ipa-plus ko dyan sa video natin kung saan ko shop na in order ito. Ayan. Tapos ilalagay ko na lang yung link dyan sa ating comment section mga bro, o sa description box ng ating video. Sa mga interesado mga bro, gusto magkaroon ng original na Sanwa multitester ay ayan, bisitahin nyo lamang dyan sa ating comment section o sa description ng ating video, o itatag ko na lang dyan sa mismong video natin, makikita nyo dyan. Ayan. Okay, so ganun lang mga bro, at sana ay nagkaroon na naman kayo ng kunting idea sa video ito, at maraming salamat ulit sa inyong panonood.